smart way na dapat mong gawin sa ex na gustong bumalik sa'yo. Yun. Ito. Nasa situation ka ba sa ngayon na gustong bumalik ng ex mo sa'yo? Yung nakikisuyo, humahabol, no? Or yun na nga, kinukulit ka. So kung nasa ganitong situation kayo sa ngayon is panoorin niyo po yung video na ito dahil maituturo po ako sa inyo na pinaka best way na dapat ninyong gagawin para mas lalo kang magiging masaya. Yes, no? Para mabunutan ka ng tinik para ikaw pa rin yung magwawagi. Well, unang sa lahat is kapag bumabalik yung ex nyo, una kong tanong sa inyo, okay lang ba sa'yo na niloko ka, iniwan ka, binaliwala ka, or nagkahiwalay kayo? And then, no, sa isang iglap is, nandito siya ngayon, bumabalik sa'yo. So my question is, okay lang ba sa'yo yun? Na isinantabi ka muna? Inatsapwera ka muna? Actually, dito tayo magkaalaman kung paano ninyo binibigyan ng dangal o respeto yung sarili ninyo. Which is, dito ko rin masusukat talaga kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Kung mahalaga nga ba talaga? No? Or kung nire-respeto mo rin ba talaga? Kasi kung hindi mo nire-respeto yung sarili mo, no, sa kahit anong pamamaraan ay talagang mauuwi ka sa ganito, nalulukohin ka, naiiwan ka, na mae-echapwera ka. Kasi ang pagbigay ng respeto sa ating sarili utol is napaka-importante, napaka-mahalaga. Na kung paano mo binibigyan ng dangal ang iyong sarili. Kasi isa dapat ito sa palagi nating bitbitin or isa ito sa mas lalo nating hinahangad na mapapalaki yung pagbigay ng respeto ng ibang tao sa atin. Yes. So ngayon, no, kung susukatin natin, kasi karamihan, no, mostly talaga, dahil sa pagmamahal is nawawalan na ng dangal sa kanilang sarili. Nagdi-disregard na nila ang pagbigay ng respeto sa kanilang sarili. Nabahala na, no? Ang importante is mahal ko siya, ang importante is hahabulin ko siya. Ang mahalaga ay hindi mawala yung taong ito. So ngayon, ginagawa mo na yung mga gawain na mas lalo pang nagpapababa sa iyong sarili. Oh. Nagmamakaawa ka na, naghahabol ka na kahit niloko ka na, kahit na-enachapwera ka na kahit ginamit ka lang, na kahit harap-harapan ay iniiputan ka na, is andyan ka pa din. Ikaw pa rin yung sumusuyo. Pinapakita mo pa rin sa kanya na mahal mo siya. So kung ganito ka utol, actually, mas lalo talagang liliit yung pagtingin ko sa iyo. Yes, kahit hindi kita nakikita dyan ngayon. At saka kung ano man yung pagtingin ko sa iyo ngayon is yun din ang pagtingin ng partner mo sa iyo. Yes, ganito ka kaliit. Kasi ito mga utol, mas mainam na po na magkahiwalay kayo na nakikilala ka ng ex mo na may respeto ka sa iyong sarili. Compare natin na nagkahiwalay nga kayo pero nakikita niya na ikaw mismo is mababa klaseng tao. Hindi mo nire-respeto yung sarili mo. Okay lang ba sa'yo yun? Yung tipong nagkahiwalay kayo, nakilala ka niya na ikaw ito yung tipo na babae na habol ng habol, nagmamakaawa, nagbibeg. So ngayon wala. Hindi mo siya mas lalong maa-attract sa pamamaraan na ito. Yung pagtingin niya sa'yo is ganito kaliit. Nagkahiwalay nga kayo pero yung pagkakilala niya sa'yo is mababa klaseng tao. Oh, no. So compare natin. No na, nagkahiwalay kayo. Pero yung pagtingin niya sa'yo is, uy, yung babae na yun is grabe. May respeto talaga sa kanyang sarili. Yes. Kahit hindi man kayo magkabalikan, pero at least yung pagkakilala niya sa'yo is mataas yung respeto mo sa iyong sarili. Nakarespeto ka na, uy, grabe, karespeto talaga yung babae na yun. Ayaw niya nung ganituhin, ayaw niya nung binabaliwala, ayaw niya yung niloloko siya. Yes. So mas okay na po yun na ganun ang pagkakakilala ng partner mo sa'yo or ng ex mo sa'yo. So ito ngayon, no, what if na kung bumabalik siya?
siguro may idea na kayo. Kahit hindi ko nasasabihin kung ano ang dapat ninyong gagawin. Na dapat ma-realize mo na uy, teka lang, oo nga no. Bakit ko pa siya tatanggapin kung niloloko niya lang naman ako dati? Ginamit niya lang ako dati. Binaliwala niya lang ako dati. So ngayon ito tatanggapin ko na parang wala lang. Na babalikan niya lang ako kung kailan niya gusto. Kumbaga pa, inatsapwera niya muna ako, isinantabi niya muna ako, and then ito ngayon babalikan niya lang ako. Yes. Kumbaga pa, nung time na nahihirapan ka at saka nasasaktan ka, is baliwala lang sa kanya, wala siyang pakialam. Pero ito ngayon, yung siya yung nasaktan, siya yung nawawalan, siya yung nahihirapan, is babalik siya sa'yo para maibsan yung mga pasakit na ito. So ibibigay mo yun sa kanya, mangingialam ka na ngayon. At saka ito ngayon, mangingialam na siya sa'yo. Di ba? So kung yung dangal o respeto, yung pag-uusapan dito utol, dapat ipakita mo sa kanya na meron kang respeto, na hindi pwede yung ganito. Uy, ano ka? No, babalik ka lang sa akin kung kailan mo gusto. Hindi pwede yung ganito. Yes. Pero ito ha, may isa pa tayong option. Na kung gusto nyo talaga na makapaghiganti, na para matamaan din siya, na kung let's say dati, no, na iniwang ka nang wala kang, or hindi mo napaghandaan, nang wala kang kaalam-alam. So ngayon ito bumabalik siya. So ibig sabihin, hawak mo na yung bola. No, ikaw na yung bahala dito kung ano yung gusto mong gagawin. Kung gusto mo siyang paikot-ikutin, paasahin, and then boom, iiwan sa ere. Pwedeng-pwede po utol. So ito po yung isang option natin. Na pwede mo siyang tanggapin, no? Kundi tatanggapin natin siya hindi sa dahil magkabalikan kayo. Kundi kailangan is hawak-hawak mo pa rin yung goal mo. Na kailangan is iiwan natin siya pagdating pa rin ng panahon. Pero ito ngayon, pwede natin siyang tanggapin para makapaghiganti. Kung ito yung gusto mo, no? Kasi hindi naman natin masasabi talaga na okay yung paghihiganti. Pero kung para sa'yo, na yung tipong parang dito ka mabubunutan ng tinik once na magawa mo ito, then go! Pwedeng-pwede naman. Actually, wala naman tayong masamang gagawin dito eh. Kundi, kung ano yung ginawa niya sa'yo dati is gagawin din natin. Hindi dahil sa pagloloko, no? Kundi, paasahin natin siya na buong akala niya is tinanggap mo siya ng lubusan. Okay? Kumbaga pa, tatanggapin mo siya, pero papaasahin natin. Sa loob lamang ng 1 o 2 linggo. Yes, na buong akala niya is ganun ka pa din, uto-uto ka pa rin, no? Tanga-tangahan ka pa rin, bobo ka pa rin. Na yung tipong bulag na bulag ka pa rin, na patay ka pa rin sa kanya, pero yung hindi niya alam is hindi na pala ganun. No? Kundi may pinaplano ka na pala. Na yung tipong emotionally paasahin natin siya, na tinanggap natin siya. So, syempre, lingid sa kaalaman niya is okay na, magiging mapayapa na siya. Pero yung hindi niya alam is may pinaplano ka pala. Yes. So, walang pong problema sa pagtanggap basta yung plano mo is yung kakalas pa rin sa kanya. Okay? Hindi yung paasahin mo rin yung sarili mo utol. Ikaw lang yung mahihirapan. Ibig sabihin parang ikaw lang din ito yung napain. No? Ikaw lang ito yung kumagat din sa sarili mong pain. Huwag ganun. Tatanggapin natin siya kundi paasahin. And then pagdating ng araw, let's say, umabot na ng 2 linggo, boom, bigla kang mag-vanish. Bigla kang mawala ng wala nang pasabi. Masakit po yun pagdating sa ex mo. Sa partner mo na nagloko din sa'yo dati. Na nagpahirap din sa'yo dati. Na nagbigay din sa'yo ng pasakit dati. Yes. So kung gusto mong mangyari ito, actually, pwedeng-pwede mo talaga siyang gawin. Okay? So yun lang po. But please, ito nga sa mga bumabalik dyan, sa mga binabalikan dyan, bakit mo pa tatanggapin? Bigyan mo ng dangal ang iyong sarili utol. Para makikilala rin kita na mataas yung dangal mo sa iyong sarili. Dahil kung ano yung makikita ko sa iyo or kung ano man yung pagkakakilala ko sa iyo is yun din ang pagkakakilala ng ex mo sa iyo. Yes. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y malinaw sa inyo. And then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and magre-reply po kami lalong-lalo na sa aming YouTube channel. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, i-PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu. Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan.
love.